Nako, makakalaya kaya si Duterte mga kaidol? Imposible kaya na makalaya si Duterte mga kaidol sa dahig mga kaidol? Tara, ating pakinggan mga kaidol yung video na ito mga kaidol, kung makakalaya kaya si Duterte mga kaidol. Tingnan po natin ang video mga kaidol. At bago ang lahat mga kaidol, bago natin umpisahan, sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe sa my YouTube channel, Banati Doy. At may Facebook page po tayo mga kaidol, no? Pakipalo na lang po yung Facebook page ko, Drive Thru Idol. At siyempre sa TikTok mga kaidol, no? Pakipalo na lang po yung TikTok account ko mga kaidol, Banati Doy. Ayan po mga kaidol. Ito na mga kaidol, imposible kaya na makalaya si Duterte mga kaidol? Tingnan po natin ang video mga kaidol at isang like naman dyan mga kaidol, no? Tara, tingnan po natin. Formal nang kinwestiyon ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang mga reklamo laban sa dating presidente. Sa kanilang isinumiteng challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni na Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang korte na ipatigil na ang Ito si Attorney Kaufman mga kaidol, no? Naniniwala talaga siya na makalaya po si Duterte mga kaidol, no? At ito po, attorney po ito, si Kaufman mga kaidol, no? proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Katwiran nila, hindi natugunan ang mga kondisyon sa mismong Article 12 ng Rome Statute para mapasailalim sa jurisdiksyon ng ICC ang dating Pangulo. Hindi na kasi partido sa Rome Statute ang Pilipinas nang iutos ng pre-trial chamber na buksan ng investigasyon noong September 15, 2021 dahil March 2019 pa naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Sa naunang Ito mga kaidol 2019 pa po, no? 2019 pa po ang pagkalas ng ICC dito sa Pilipinas mga kaidol. Kasi nung bumaba si Duterte mga kaidol, no? Nung bumaba si Duterte 2019, hindi na po siya nag-renew mga kaidol. So, si Duterte mga kaidol may kaso na po yan 2017 mga kaidol. 2019 po yung ICC, kumalas na po siya ng ICC, hindi na po siya nag-renew mga kaidol. Kaya hindi na po tayo member dito sa Pilipinas ng ICC mga kaidol, no? Ito hayag ni Attorney Kaufman, sinabi nito na naniniwala siya na mayroon silang matibay na argumento, ngunit nasa mga hukom pa rin ng ICC ang Si Attorney Kaufman mga kaidol, naniniwala talaga siya mga kaidol na may matibay po, na may matibay na hinggil dito. I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. It's not for me to tell them how to find. Ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Samantala nabanggit din ng lead counsel ng dating Pangulo na kanyang ito mga kaidol si Attorney Kaufman mga kaidol, no? Hawak pa rin ang kaso ni Duterte sa ICC mga kaidol, no? At ito na nga, marami pang proseso ito mga kaidol. Kung makalaya si Duterte mga kaidol, so pansamantala, no? Kung makalaya si Duterte mga kaidol, intindihin nyo po ito ng mabuti mga DDS bago kayo mag-comment mga DDS, ha? Kasi hirap kasi sa inyo mga DDS, no? Patuloy-tuloy yung salita nyo ng mga puro fake news. Hindi nyo kasi tapusin ang mga video, magre-react na agad kayo sa comment section, no? No? Intindihin nyo po ng mabuti, DDS. nasubaybayan ang naging takbo ng investigasyon sa Senado ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto kay FPRRD. Ayon kay Attorney Kaufman, ang final report ng senadora ay nakikita niyang nagbibigay suporta sa kanilang posisyon. I've even read the final report. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They
are very compelling and they support our arguments as well. There are Ito si Amy Marcos mga kaidol, at naniniwala talaga siya dito sa Pilipinas na walang jurisdiction mga kaidol, no? At ipinaglaban talaga ni Amy Marcos mga kaidol, no? Na maling-mali talaga ang paghuli kay Digong mga kaidol. At ito naman si Attorney Kaufman mga kaidol ay nakipag-ano kay Amy Marcos mga kaidol, no? Sige, patuloy natin mga kaidol. definitely arguments that can be derived from that report when will be used. Reference will consider be made as well. Umaasa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Duterte na mailalabas siya sa ICC detention sa Ayan o. Umaasa pa rin sila mga kaidol, ang kampo ni Duterte na mailabas talaga si Digong. So, malabo, no? Malabo. Malabo po. Kasi marami pong kaso si Duterte sa ICC mga kaidol. lalong madaling panahon o bago pa ang confirmation of charges hearing sa darating na Setyembre. Sa darating na Setyembre mga kaidol, magharap na naman si Duterte mga kaidol, no? Ex-President Duterte mga kaidol. Ayan na nga mga kaidol. Intindihin nyo po ng mabuti, no? Intindihin nyo po ng mabuti mga DDS supporters. At sana man lang wag kayo magkalat ng fake news kasi puro kayo fake news no? Intindihin nyo po ng mabuti, no? At kung makalabas man si Duterte mga kaidol, kumbaga parang pansamantala mga kaidol at maraming proseso, no? Kung naniniwala man si Attorney Kaufman mga kaidol na makalabas siya mga kaidol, good luck po, no? At sa hindi pa tayo magtapos mga kaidol, isang like naman dyan mga kaidol. At siyempre wag nyo kalimutan mga kaidol, Binhor Abalos mga kaidol, number 1 po natin yan sa Senado mga kaidol, Binhor Abalos. Maraming salamat po sa inyo mga kaidol. At maraming salamat sa solid subscribers, mga viewers ko dyan. At sa hindi pa tayo magtapos, isang like naman dyan mga kaidol. Maraming salamat po and God bless po sa inyo mga kaidol.